Sa pagpapatuloy mga kapatid ng update sa nangyayaring labanan nga ngayon dito sa Middle East, particularly sa Iran, no, sa US at Israel, ay naglabas ng report etong Fox News, no? At mula nung sa oras na inire-record natin ngayon itong video na to, 7 hours ago pa lang. At ang napansin ko rito, sabi rito, America is winning. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Disclaimer lang, ang mga tutunghayan po natin ay hindi galing sa akin. Ito'y galing sa source. Nililinaw ko kasi may mga nagko-comment na binabaliktad ko daw ang balita. Paano binabaliktad? Binabasa lang naman natin kung anong nakasulat. Di ko naman binabago. Di ba? Ay, naku po talaga mga Pilipino. Kaya tayo pang third world country, no? Ang hirap kasi. Ngayon mga kapatid, eto may report dito sa Fox News. Again, Fox News ito. Sabi rito, by the numbers, President Trump says Operation Epic Fury is ahead of schedule. With its strikes on Iran, while Secretary of War Pete Hegseth declares America is winning. Ayon daw mga kapatid kay Secretary of War Pete Hegseth, nananalo daw ang Amerika. O baka may magsasabi na naman, binabaliktad mo. Di baliktarin natin kung gusto nyo. Nananalo ang Iran. Yun ba ang nakasulat? Hindi naman. Binabasa lang naman natin kung anong nakasulat. Di ba? Ay naku po. Calling US successes just 4 days into the conflict historic. Sabi rito, Hegseth says, more fighters and bombers are arriving daily to the Middle East, adding that the US and Israel will soon achieve complete control over Iranian's airspace. Ang sabing ganon mga kapatid, in Tagalog, di ba? Sabi daw ni Hegseth, marami pang mga fighters and bombers ang darating araw-araw, sabing ganon, daily sa Middle East, adding that the US and Israel will soon, ang Israel daw at ang Amerika ay malapit nang makumpleto ang pagkontrol sa Iranian airspace. Sabing ganon mga kapatid. Ayan again mga kapatid, binabasa ko lang yan. Fox News yan. Hindi ako nag-iimbento niyan. Ito na ang report. US strikes have hit 2,000 plus targets in Iran. So 2,000 mahigit na daw, 2,000 mahigit na daw ang tinamaan ng Amerika dito sa Iran. US strikes have destroyed 20 plus targets in Iran. Ayan sabi, Iranian ballistic missiles launches 86% from down or 86% from first day of fighting. Ibig sabihin bumaba daw ng 86% yung mga pinapakawalang ballistic missile ng Iran mula nung unang araw. Siguro yung unang araw, yung unang bugso, marami silang pinakawalan. Pero ngayon is mas mababa daw ng 86%. Yun ang sabi Yun ang sabi mga tol Yan ang sabi rito. Ulitin ko paulit-ulit. Yan ang sabi. Kasi may magrereklamo na naman. Fake news yung binabalita mo. Ako ba nagbabalita niyan? Diba? Ayan binabasa lang natin Iranian one-way attack drone shots 73% from opening days of fighting. Sabing ganon. US strikes have destroyed 20 plus Iranian vessels. So 20 mahigit na daw ang pinuntirya o pinatamaan ng Amerika. Hindi, have destroyed sabing ganun. US strikes have destroyed o sinira na daw nila, siguro pinalubog na 20 plus Iranian vessels, sabing ganun. Iran has fired 500 plus ballistic missiles. Ganun na pala karami ang napalipad ng Iran. No? 2,000 plus drones at ganun na rin karami ang drones na pinalipad ng Iran. No? 2,000 mahigit na. So ito yung mga update ngayon ayon dito sa Fox News. Again mga kapatid, pinapakita ko na yung source sa inyo Hindi galing sa akin yung balitang yan. Ako po paulit-ulit nating nililinaw. Ngayon, ayon dito sa report mula rito sa News 5 Everywhere, panonoorin natin at magbibigay ulit tayo ng reaksyon. Sabi rito, one day ago na to, nakahanda umano ang Iran sakaling tumagal pa ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. So nakahanda mga kapatid ang Iran, sabing ganon.
Siyempre, sabi ng Iran mga kapatid, no? Panoorin natin itong balita mula rito sa TV5 o sa News 5. Nakahanda raw ang Iran sakaling tumugal pa ang pag-atake sa kanila ng Amerika at ng Israel. Maging ang Lebanon, nadami na rin sa pambobomba matapos atakihin ng Israel ang Hezbollah. Sa gitna po niya, nanawagan na rin ang Russia at China na itigil na po ang gera na itong Frontline News Abroad. Mabuti at nananawagan itong Russia at China na itigil na ang gera. Well, mas maniniwala pa siguro ako sa panawagan ng China, no, kaysa sa panawagan ng Russia. Bakit? Bakit ko sinabi yun? Kasi ang Russia, mga tol, ayaw din naman nila magpaawat sa gera nila sa Ukraine. So ang hirap nilang paniwalaan, di ba? Sa totoo lang mga tol, kung mananawagan kang itigil na ang gera, dapat ikaw mismo hindi ka nakikipaggera. So dito, mas naniniwala ako siguro sa China. Ang maganda lang mga kapatid, etong dalawang superpower na bansang to, itong Russia at China, ay hindi na sana makisali pa rito. Kasi kung makikisali sila rito, hindi na magiging regional to, talagang pwedeng mauwi to sa pangdaigdigan mga kapatid. Imagine mo kung anong pwedeng. Well, ang China naman mga kapatid, ibang klase mag-isip yan. Sabi nga ganun sa kanilang art of war, di ba? Alam naman natin yun. Kung kaya mong gapiin ang kalaban ng hindi na dumadaan sa gera, mas mabuti yun kaysa makipaggera ka. So, magpahanggang ngayon, yun pa rin naman ang sinusunod ng China. So, I doubt na makikisali sila basta-basta sa gera. Lalo na ngayon, mas nakafocus sila sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng kanilang bansa. Tuloy natin to. Sa pulsa video ang pagsabog ng gusaling yan sa Tyre, Lebanon. Agad nagtakbuhan ang mga residente. Sa Beirut, kaliwat kanan ang mga usok dahil sa mga pagsabog. Maraming bahay at mga ari-arian ang nawasak at naging abo. Halos mabalot na rin ng maitim at makapal na usok ang kalangitan habang rinig pa rin ang ilang pagsabog. Pagsapit ng gabi nagmistulang may mga bulalakaw sa kalangitan dahil sa mga missile at interceptors. Galing sa Hezbollah. Ang bansang Lebanon ang isa sa mga bagong inaatake ngayon ng Israel. Doon kasi nakabase ang militanteng grupong Hezbollah na rumesbak bilang ganti sa pagpatay kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na nasawi sa US-Israeli missile attack. Naglabas din ang Israel ng video ng aktwal na pagtama ng kanilang missile sa sasakyan umano ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Lebanese government, ipinag-utos na nila na ipagbawal ang military activities ng Hezbollah. Higit 50 na kasi ang nasawi at halos 200 na ang sugatan sa kanila. So dito makikita mo, ayaw makisali ng Lebanon. Yung mismong gobyerno nila, ayaw nila makisali. Ang kaso, nandoon sa lugar nila yung Hezbollah. Yung Hezbollah ang nakisali. So ngayon, nadadamay tuloy sila. Bata yan mga kapatid sa napapanood nating balita. 'Di ba? Ipinag-utos nga ng Lebanese, 'di ba? Lebanese government na ipagbawal na ang military action na ginagawa ng Hezbollah. Ibig sabihin, ayaw nilang makisali. Hezbollah, higit 50 na kasi ang nasawi at halos 200 na ang sugatan sa kanila. Sa kabila niya, nanindigan ang Israel na kahit marami ng nasawi, hindi raw sila titigil sa pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Wala ring tigil hanggang ngayon ang pambobomba ng Amerika at Israel sa Iran. Kita sa video na ito ang makapal na usok na yan matapos ang pagsabog sa headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Tehran. Ito sa Iran to. Maraming mga ospital din ang hindi na mapakinabangan matapos itong pasabugin. Nagkalat sa sahig ang mga nabasag na bintana at ilang aparato. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang pagamutan. Hindi bababa sa 7 ospital at emergency stations ang pinasabog ng Amerika at Israel sa Iran. Patuloy rin sa paghuhukay ang ilang residente sa mga pinasabog na gusali at bahay. Hindi nila alintana ang panganib ng missile. Mahanap lang ang mga nawawala at nasawi nilang kaanak. Lungkot, no? Ang babaeng ito naiyak na lang habang pinagmamasdan sila. Patuloy rin ang pagganti ng Iran. Namataan ang kanilang pagpapaulan ng missile sa West Bank at ilan pang lugar sa Israel. Pero natatabla ang mga ito kaya debris ang karamihang nagbabagsakan sa lupa. May nakakalusot, oo, may nakakalusot. Dahil merong Iron Dome ang Israel. So sa dami ng pinakawalan ng Iran, kung wala yung Iron Dome na yan, mga tol, malamang sa ngayon talagang wala ka nang makikita pa sa Israel. Sa sobrang dami ng pinakawalan ng Iran.
Do nasasalag pero may nakakalusot at yun yung mga nabivideohan mga nakikita sa video. Yung iba debris. Siyempre pagsabog dun sa ere, 'di ba? Halimbawa yung missile ng Iran, nasalag ng Iron Dome, sumabog yun. Siyempre may mga bakal pa rin yun, may mga debris na pag bumagsak talagang magdudulot pa rin ng pinsala sa mga gusali. Damay rin sa sigalot ang mga Gulf states na may base militar ng Amerika. Katunayan, pinasabog nga ng Iran ang US Embassy sa Riyadh sa Saudi Arabia. Patuloy rin ang pag-atake sa US military bases sa Qatar. Gayon din sa Kuwait. Nasapul pa nga sa video ang pag-usok ng US Embassy roon. Sa pool, mga US Embassy, no? Tatlong fighter Ito naman, friendly fire daw. jet naman ng Amerika ang nag-crash matapos itong aksidenteng mapaputukan ng kaalyado nilang Kuwaiti Air Defense. Tinawag nila itong friendly fire incident. Ligtas naman ang 6 na Amerikanong sakay nito. Una nang sinabi ng Israel at ni US President Donald Trump na ang ginagawang pag-atake sa Iran ay para puksain ang nuclear program nito dahil bantayan sa Amerika. Pero giit ng Russia, wala naman daw ebidensya na bumubuo ang Iran ng nuclear weapons. Maging ang China nananawagang itigil na ang giyera para hindi na raw madamay pa ang ibang mga bansa. Sa panig naman ng Israel, lumutang ang isa pang gusto nilang mangyari sa gitna ng kanilang pag-atake, ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Mismong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pa ang nanawagan sa mga Iranian na pabagsakin ang namamahala sa kanila. Una nang sinabi ni Trump na posibleng tumagal pa ng 4 na linggo o higit pa ang military operations nila sa Iran. Pero sabi ng Iran, nakahanda sila sa mahabang giyera. Nagbabalita mo Nakahanda ang Iran sa mahabang gera at sinabi naman ni Trump na posibleng tumagal to ng 4 na linggo, 5 o higit pa, no? Ang sa akin, mga kapatid, sana sa lalong madaling panahon is huminahon itong mga to at sana maisip nila na yung alam niyo yun, yung mga madadamay di ba? Kasi dito mga leader talaga magkakaaway dito. Yung mga nasasakupan nila mga tol ang talagang kawawa. Katulad kanina ng yung na video ng babae, umiiyak na lang siya. Naawa ako dun mga tol. 'Di ba sa iba pa yung mga nasa ospital kaya nga nasa ospital nagpapagaling tapos pati ospital tinamaan, 'di ba? Grabe. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.